Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Hello, 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 hello po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries at kung saan ka mang lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna akong batiin po kayo ng isang masigabong na good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready na matulog. At syempre, hihingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating Daddy and G, the Green Iguana family. So nito naman ang ating green girly kitty patuti iguana na si G na kumakain ngayon ng kanyang isa sa mga favorite food niya. Walang iba kundi ang kanyang pakwan or kanyang watermelon or sandia. Yan. At hindi niya makakain ng sandia dahil po ayun ay madulas, tulad ng ating brocolas. Brocolas, bigyan lang shoutout sa iyo dyan. So, syempre, kailangan ng gin natin ang subo time with daddy. Subo-subo naman time with daddy. Ba't ayaw niyo kumain? Ay, iwan na lang natin yan, mga masters and mga ka-G. Kasi na pa bahala kumain yan mamaya pag alis natin. Ayan po, at continuation po tayo ngayon sa ating lecture about sleep and relaxation. So kahapon po, itinakil natin ang tungkol sa pagtulog, kung ano po ang mga dapat gawin para po tayo makatulog na sa gabi ng mabuti. So isa sa mga reasons po, mga masters and mga ka-G, kung bakit ay hindi tayo nakakatulog ng mabuti is because sa gabi, is because most of us or yung iba sa atin po ay natutulog sa umaga o sa hapon. Merong mga siesta time na kumbaga po ay natulugan ang hapon. So syempre pag nakatulog ka po sa hapon, sa umaga po, sa gabi po, ay cut short na po. Hindi mo na kailangan matulog ng 8 hours. So matutulog ka na ng 5 oras. Or sometimes 4 na oras na lang ang tulog mo kasi nakatulog ka na ng at least 2 hours sa umaga sa kalagitnaan ng araw. So hindi natin pinopromote po 'yan na matulog po sa hapon. Hindi natin pinopromote 'yan. As much as possible, kailangan po nating stay active and magpapawis talaga sa araw, sa hapon o sa umaga. And then syempre yung kalawa is caffeine. So avoid po ang coffee as the very first drink in the morning kasi yung caffeine increases cortisol, and cortisol is stress hormone. So iinumin natin ng coffee 1 hour after breakfast para at least laman muna ang ating tiyan, lalagyan muna natin ng something solid, and of course make sure po solid po ang iniinom natin, kinakain natin, and avoid drinking your food. Ilang beses ko rin po ito na pinapaulit-ulit ng pagkain po natin ay kailangan ma-absorb at ma-digest po yan ng katawan natin. Sa pamamagitan po ng ating first process of digestion po is chewing. So kailangan natin nguyain ng pagkain bago po lunukin. Pag tayo po ay nangunguya ay ano din po ang nangyari po dyan ay gumagalaw din ang intestines natin at ang ating gastric juices ay nagpo-produce. So hindi po gagalaw ang intestines natin pag hindi ka ngumunguya. So chewing is the first process of digestion. The main and then nag-i-initiate po 'yan sa ating digestive system na magtrabaho. And then aside from that, ay kailangan din natin kumain ng 3 times a day. So 6 o'clock dapat nakapupsa tayo sa umaga. 7 to 8 is the perfect time for breakfast. After 4 hours, 12 noon to 2 o'clock, yun ang ating range. That's the perfect time for lunch. And lunch should be considered as the heaviest, wala pa lang most, the heaviest meal of the day. And after 6 hours, mga around 6 to 8, let's say 5 to 7 in the evening, yan na po ang perfect time for dinner. And dinner, just avoid red meat at night. So, nag-touch up ulit tayo sa nutrition side. Dapat supposed to be, nasa ano na po tayo, nasa sleep and relaxation. Pero kailangan nating i-discuss at i-remind yan. Right? So, straight po tayo since September 2. Tingnan niyo po yung ating Daddy NG 090224, yung ating episode. Hanggang ngayon po, straight po tayo nagle-lecture. Kaya po ito ating isang commitment po natin ito para po tayo ay makapagbigay ng knowledge, especially about health sa inyo. Kasi yan po yung ating adikain. Right? So ito po si Gin natin. Nakikipagpa-cute na naman ang Gin natin.
Sabi niya, "Ano ba problema ng daddy ko? Bakit siya nagsasalitang mag-isa?" Yun, tingnan mo nagpapa-cute talaga si Gio. Yun, di ba? Alright, at so maliban po sa pagkain na on time, make sure din po na sa gabi ay you have to give at least 2 hours gap before tayo ay matulog. 2 hours. 2 hours lang po. Huwag kayong mahiga agad pagkatapos kumain. Magbigay ng 2 oras. Halimbawa, kumain ka ng 7 o'clock. So, ang target time natin mahiga is 10 o'clock. So, that's good. Pag last mo na kumain, na say 6 ka kumain, natapos ka ng 7. So, ang ating ano dyan, pinag-uusapan natin kung ano oras ka natapos. Hindi pwedeng ano oras ka nag-umpisa. Kasi halimbawa, kumain ka ng 8 o'clock and 9 ka natapos, consider mo na 8 ka nagkumain. Kung kailan ka natapos, di ba? Pagkatapos yan, ay medyo lakad-lakad ka muna, wag mo nang umupo. At lakad-lakad, hugas ng pinggan, or ano yung gagawin nyo. Wag mo nang mahiga. Kasi at night, pag natutulog na po tayo, pag may pagkain pa yung tiyan natin na hindi pa siya gumalaw because of our position when we sleep, kailangan po, wala na po tayong movement na mangyayari. Ang gravity po ay it will not make the digestive system work properly. So, kailangan po ay meron tayong movements, mga 2 hours at least. So, at then, halimbawa, kumain ka na, tapos ka na kumain ng 7 or 8, so may 2 hours gap ka. Pag 10 o'clock, yan, pwede ka na po mahiga. And of course, depende po yun sa kinakain mo, and avoid red meat at night. Ito po, mga masters and mga ka-G, tandaan po natin, ang red meat po, it takes 2 to 3 days to digest. Okay, so connected pa rin ito sa rest, sleep, and relaxation. Kasi ang red meat po, pag natutulog ka na, yung brain natin ay, siya po yung in charge sa lahat ng mga organs. So pag may red meat pa yung inyong intestines, yung tiyan mo, halimbawa kumain ka ng isang portion ng red meat, anong mga red meat na yan? Mga steak, basta mga baka na karne, red meat, basta mga hard to digest. So it will take 2 to 3 days to digest. So halimbawa, ayun po, imagine niyo na lang po na natutulog ka, may red meat yung iyong digestive system. So paano ba yan ma-digest? Siyempre, yung ating brain ay magbibigay ng command po yan sa ating intestines at sa ating tiyan, sa ating digestive tract na, hey, kailangan natin tapusin itong red meat na to kasi kailangan nating pagalawin ito at lalabas na. Unfortunately, hindi po siya pwedeng ma-digest kasi matigas po siya at mahirap po siya, complex po siya at it takes 2 to 3 days like I said. So ang mangyayari dyan is buong gabi ay busy po ang iyong brain sa pag-process at pagbigay ng command sa inyong digestive tract para po tapusin ang red meat. Unfortunately, mga masters, frustrated po ang ating brain. Dahil po, pagkagising mo sa umaga, ay nandyan pa rin ang red meat. Nandyan pa rin po siya kasi hindi pa siya na-digest kasi 2 to 3 days. So, buong gabi po ang ating brain ay gising. So, gising na gising po ang brain. So, instead po na mag-undergo ka po ng cellular repair, kasi dapat ma-reach mo yung Cloud9, ma-reach mo ang rapid eye movement, ay hindi mo siya nare-reach, hindi mo siya naaabot dahil po sa buong gabi, ang brain mo ay busy po sa pag-command sa iyong bituka, sa iyong tiyan, sa intestines, stomach, sa iyong digestive tract para po natrabahuin ang red meat. So what's the best thing to do? Avoid red meat at night, and as much as possible po mga masters, pag kumain kayo ng red meat, konti lang po, hindi po yung malakihang portion. Yung the best lang po dyan is yung parang ano lang po, yung parang isang matchbox, yung maliit, yung regular na lalagyanan ng posporo. Hindi po yung yung malaki yung regular na matchbox. Yun lang po ang pwede natin kainin at hindi naman advisable na araw-araw. So, you have to make sure kasi 'di ba, sinasabi napakita ko na rin po sa inyo yung proportion po ng ating plato. So, we have the My Healthy Eating Plate Guide na 50% sa left side ay fruits and vegetables, which is 30% ng vegetables and then 20% ng fruits. And then on the other side is 50% grains and proteins. So 30% ang grains, dark grains, and 20% ang proteins. So kailangan ganyan. So sa proteins naman, ang red meat ay isa lang pong option dyan. Pero meron tayong pwedeng kainin na poultry, at manok, or rabbit meat,
Pwede tayong kumain ng mga seafoods, ng seeds, mga nuts, o 'di ba? Pwede nating ano 'yan kasi sa protein side po 'yan. So hindi lang po meat or red meat ang option diyan. Pwede tayong isda, pwede tayong ah, itlog, pwede tayong mga almonds, mga walnuts, chia seeds, o 'di ba? Marami pong mga sources ng proteins, hindi lang po meat. So gano'n po at pag natulog po tayo, 'di ba? Naalala niyo pong tinuro natin na meron dapat tayong unan sa ilalim ng ating tuhod, face up po tayo at iwasan po nating matulog na nasa gilid tayo na naka-side lying po tayo. Kasi pag nag-side lying po tayo, lahat ng body weight po natin ay maano po ay ma dadaghanan po yung ating kung saan side po tayo natutulog, nagka-cut off pong circulation. Eh, 'di ba pagkagising mo sa umaga ay sakit po yung iyong leeg, masakit po yung iyong likod, masakit po yung na parang yung iyong kamay po ay hindi makaka-feel. 'Di ba? Meron tayong sinus congestion. Halimbawa, tutulog ka sa left side, yung iyong left side hindi makakahinga dahil may sinus congestion, stiff neck, migraines, left side, sciatica, right side, left side, depende kung saan ka po ay natulog, diyan ka po magkakaroon ng pain. Okay? So talaga po mga masters, mga ka-G, kailangan na po tayong maging aware kung ano pong dapat gawin dahil po tulong-tulong tayo. So ito pong aking adikain. I hope na nakakatulong po sa inyo. So continue lang po natin ito. Diba mga masters and mga ka-G, continue lang po natin ito. Dahil po ay wala tayong choice kundi magtulong-tulungan po tayo. O, diba? Alright, so hanggang dito lang po tayo mga masters and mga ka-G. And kita-kits tayo ngayon mamamaya sa ating purong-purong wala-wala dudutan. God is great. Yahoo!